Good day po sa inyong lahat mga Kabags TV. At yan, kasalukuyan po nandito tayo sa may Harbor View. At malapit po ito dito sa may H2 Hotel. Ayan mga Kabags TV, at maganda rin po rito magtambay, no? So may mga pumupunta rito para mamasyal, para matingnan nila ang magandang lugar na ito mga Kabags TV. Well, para sa akin maganda ng lugar ito kasi galing ako sa Batangas, ayan, at isla yun mga Kabags TV, yung ating probinsya doon. At ilang kilometer lang, or hindi nga kilometer yun, ilang meter lang mga Kabags TV. Kung tutuusin, siguro mga 5 hakbang lang. Dagat na yun mga Kabags TV, isla talaga siya. At ayan, so nakakamiss lang kasi syempre trabaho natin dito sa Manila. At kasama pa rin natin mga Kabags TV itong ating motorcycle na Honda Beat. At yan, 4 na taon na to sa atin mga Kabags TV, no? At kung mapapansin natin, no, para sa akin napupuguyan pa rin ako eh. Well, ito mga Kabags TV, nilagay ko rito is ano to, kapote to, dahil basa yung upuan. So yan yung ginagawa ko kapag basa yung upuan, kasi nagpa motor wash tayo. Ayan, at ang ganda, ang pogi ng motorcycle natin mga Kabags TV, no? So ayun, andito lang tayo at pumasyal lang ako dito sa magandang lugar dito sa may Harbor View, di ba? At yung nakikita nyo mga Kabags TV, yun isa restaurant yan mga Kabags TV. Yun yung lugar kung saan yung mga pagkain mga buhay pa, no? Mga seafood, ituturo nyo lang at lulutuin na nila yun na, di ba? Fresh na fresh. Hindi ko pa na-try kumain dyan pero try natin minsan, di ba mga Kabags TV? So ayun, at medyo mataas pa yung araw at maganda rin yung dagat. So dito kalimitan ako nagpupunta kasi ito lang yung lugar dito sa Manila nang malapit lang sa aking work o sa aking pinupuntahan. Ayan, na magandang tambayan. Hindi naman ako madalas lagi dito mga Kabags TV, bihira lang, pero ito yung lugar na madalas kong puntahan na malapit sa dagat, di ba? Marami rin mga tao pupunta rito, medyo konti pa lang ngayon kasi medyo mainit pa mamaya maya dadami yan, pati dun sa kabila. Yeah, so meron din ditong ayan, maliit na tindahan, pero sa ngayon sarado sila. Marami rin tinda dyan na pwede mabili kagaya ng mga silog mga Kabags TV. Ayan, at ang pagkukwentuhan naman natin tungkol sa aking experience sa aking pagra-rides gamit itong ating motorcycle na Honda Beat. Yan, di ba? At ang experience natin na yan ay nung pumunta tayo sa may Balanga, Bataan. Hindi, Bangak, Bataan pala mga Kabags TV. At yung kwento na yun ay isa sa hindi ko makakalimutang kwento kasi solo rides yun na talagang long rides, solo long rides mga Kabags TV, solo long distance rides. Ayan mga Kabags TV, at gamit itong ating motorcycle. Well, ang experience ko nun ay talagang nakakakaba, diba? So pulang ako dito sa ating motorcycle. Ayan, so habang nagkukwentuhan, hindi na muna ako magra-rides at tatambay lang muna ako dito habang nakikipagkwentuhan sa inyo mga bags. Well, na experience ko doon nung araw na yon ay meron akong pupuntahan sa may Bangak, Bataan. So importanteng lakad natin yon, at wala pa naman tayong sasakyan nun mga Kabags TV na kotse na nagagamit. Wala pa sa atin yung ating ginagamit na sasakyan ngayon, yung kulay dilaw. Ang meron pa lang tayo itong ating Honda Beat, no? At ito yung ginamit natin papunta roon. Well, nakakabasa talaga dahil noong time na yon, yung oras na bumiyahe tayo ay 1:00 ng hapon at ang panahon ay makulimlim, no? Doon na yung mga nangyaring umuulan-ulan habang nasa biyahe tayo mga Kabags TV, no? Hindi ko makalimutan yon. May time pa noon na mga bandang sa may Guagua, sa may Pampanga mga Kabags TV is nakita ko na yung talagang ulan niya kasi maluwag lang naman yung daan, at makikita mo malayo pa lang kung may malakas na ulan na paparating.
At talagang buti may pagkakataon na nakakita tayo ng kubo at doon tayo huminto sa may kubo at hindi lang po tayo nag-iisa roon. Ayan. At kaya natagalan tayo ng biyahe. So inabot na ako ng gabi mga Kabags TV sa biyahe dahil yung takbo ko lang naman dito sa ating Honda Beat ay nasa 60 km per hour, no? Hindi ganun kabilis. Pinakamabilis ko na kasi dito tinatakbo pagka maluwag talaga ang daan is 70 to 80. Depende pa yun, no? Mga Kabags TV, umuulan-ulan nun, kaya kailangan natin bagalan yung takbo. Ayun, so mga Kabags TV, naabutan ako ng gabi sa may bandang paakyat na yun ng Mount Samat. Kasi dadaan ako ng, hindi naman totally dumaan ako doon, umakyat ako ng Mount Samat. No? Dadaanan ko yung papasok doon sa Mount Samat. Inabutan na tayo ng gabi ron. At kung mapapansin naman natin yung lugar na yun ay talagang madilim. Madilim siya na mapuno pa, diba? So hindi naman siya totally napakadilim, may mga ilaw naman pero hindi rin ganun kaliwanag. Pero napakaraming puno at nakakakaba kasi umuulan-ulan siya, tapos puro puno pa na ganun yung aking nakikita at hindi ganun kaliwanag. At syempre first time kong mag-ride ng ganung kalayo, tapos ganun yung na-experience at inabutan ng ganung mga oras ng alanganin, talagang kakakaba talaga mga Kabags TV. Pero ang nangyari naman is lakasan lang ng loob hanggang sa makarating sa pupuntahan natin. Ang totoo nga niya mga Kabags TV is naligaw pa nga tayo nun doon sa akin pupuntahan kasi naka-waste naman siya. Ang problema lang doon sa mismong lugar kung saan ako pupunta ay hindi siya ma-search sa Google o saka sa Waze, kaya meron lang ako doon na nilagay na palatandaan, no? Ang nangyari is nawala ng signal, no? Kasi nga maulan masyado. At ayun nga, ang nangyari ay lumampas ako mga Kabags TV doon sa mismong area o location kung saan ako mismo pupunta, at napakalayo ng pinuntahan ko pa noon. Grabe dilim na noon kasi lampas-lampas na ako. Kung mapapansin nyo po or familiar po kayo sa Philippine-Japanese Tower po sa may Bagak, Bataan, ayan, so doon po sana ako pupunta, malapit lang po sa lugar na yun. Doon po sa may circle na yun, lampasan pa po ako doon mga Kabags TV. Okay, so first time ko naman at di ko alam na doon na pala yun. Nawalan tayo ng signal. Well, dapat kung tutuusin yan is naka-automatic naman na yun sa Google Map. And may nangyari kasi doon na time na yun na maulan-ulan. Hindi ko rin kasi nalagay yung cellphone doon sa aking CP holder kasi nababasa siya. Yung plastic na ginamit ko is hindi rin talaga siya magamit kasi nagagalaw yung loob nung cellphone. So anong ginagawa ko noon is nagtatanong-tanong na lang talaga ako, tapos tumitingin ako pagka sa cellphone natin sa Google Map pagka okay na yung lugar, or hihinto muna tayo para tingnan kung tama ba yung lugar. Is nagkamali tayo at dire-diretso at nawalan pa halos ng signal ng time na yun, no? At ayun mga Kabags TV, takot na nakakadagdag ng thrill. Pero nung natapos yung time na yun is dun ako parang mas nag-enjoy pa na mag-rides ng malalayo ng mag-isa lang, di ba? Pero yun pa lang naman yung first time na nag-rides ako ng malayo nang walang kasama. Para sa akin malayo na yun kasi mula Manila papunta ng Bagak, Bataan, malayo-layo na yun para sa akin. Kasi Bulacan pa lang napaka-thrill na nung daanan doon kasi napaka malubak. Kasi yung mapapansin naman natin kahit doon sa mga ibang rider siguro o driver o kahit mga taga Bulacan, hindi ko naman sa hinahan yung Bulacan, no? Ganun talaga yung daan doon. May mga nakita naman ako na ginagawa na doon, pero grabe, lalo na pagka pabaha. Lalo pagka malakas ang ulan, noong time kasi na yun, malakas-lakas ang ulan Kaya may mga lugar na medyo matataas. Pero tayo pa rin, tuloy pa rin tayo sa biyahe. Walang hintuan mga Kabags TV, no? So yun, fighting spirit ba kung tawagin. Mind over body, tuloy-tuloy lang. Diba? Kasi kung hihinto ako, di mo na makakarating doon. Diba? Noong time na yun, nung nalampasan ko yun,
yun na, masarap sa pakiramdam na makarating ng ligtas doon kahit na nabasa ako, mga kabogs TV. Ayan, nangyari kasi noon kaya ako nabasa doon, so nakakaputi naman tayo noon nung time na yon. So tinanggal ko rin, mga kabogs TV, yung aking kapote noon. So ang dahilan naman, mga kabogs TV, kung bakit ako nabasa noon sa ulan, kasi tanghali naman noon nung bumiyahe ako, maambon-ambon dito sa Manila. Yan, pagpunta nga lang ng mga Pampanga, ayan, is uminit na siya after doon sa malakas na ulan. Yan, mga kabogs TV, yung pagkasilong ko doon sa may kubo, nung tumila-tila yon, so nakapote tayo, bumiyahe tayo, tapos uminit na siya. Ngayon tinanggal ko yung kapote kasi medyo mainit, ay nagpapawis na ako. So tuloy-tuloy naman nun na hindi na nag-uulan. Ang problema lang nung ginabihan na doon na masyado nang madilim doon sa may bandang Bakak. Lumampas tayo doon sa may lugar na yun, napakadilim na at grabe na yung uulan nun. Hindi ko na mahinto din yung motor kasi natatakot din akong huminto, at wala rin akong mahintuan kasi hindi rin makapagsilong, gawa ng kahit saan pumunta is ulan-ulan pa rin, mga kabogs TV, no? So yun ang isa sa sa mga na-experience ko na pagdadrive ng motorcycle ng mag-isa ng ganong kalayo. Well, ang natutunan ko noon is sa pagdadrive ng ganong kalayo, kailangan lang ng tapang. Ayan, kailangan ng tapang, tapos dapat kompleto rin sa gamit, mas maganda, lalo na mga power bank. Ayan, tapos pagka tag-ulan, kailangan kompletong gamit. Kaya ang ginawa ko, mga kabogs TV, after ng rides na yun, doon talaga natutunan ko na, kasi nabasa rin yung sapatos ko, natutunan ko doon na magdala ng extra plastic, no? Nagdala tayo ng extra plastic para sa sapatos natin, na kung sakali man na tayo ay abutan ng ulan na, syempre hindi naman nang biglang uulan, bago pa yung lumakas, hinto na muna tayo para magsuot ng kapote, at saka yung sapatos ay aking ipa-plastic, sasabit ko na lang naman siya doon sa ating motor, di ba? Tapos ayun na, yung may tsinelas tayong baon dyan sa loob ng ating motorcycle, yun na yung aking ginagamit. Lagi may tsinelas dyan, kapote, at saka extra plastic. So yan yung natutunan ko sa pagbiyahe ng ganong kalayo, no, mga kabogs TV. At power bank, kahit maliit lang na power bank, basta laging full charge yung power bank na yan, mga kabogs TV. Napaka-importante na sa rides. At saka kahit na mayroon kayong charging port dun sa sa inyong motorcycle, is mas maganda pa rin na meron kayong power bank, di ba? Yun yung ma-advise ko sa inyo, mga kabogs TV. At enjoy lang kayo sa pagra-rides, no? Huwag kayong matakot na makapunta sa mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan kahit alanganing oras. So yun lang naman, mga kabogs TV. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa akin channel, subscribe na po kayo and click na notification bell para more upcoming videos. At hanggang sa muli, salamat po.